Filibusterismo, buod ng Kabanata 16, ang mga kapighatian ng isang inchik. Masaya ang tahanan ni Quiroga ng gabing iyon dahil sa handang hapunan. Dumating ang mga mangangalakal, mga praile, mga militar at mga kawani ng pamahalaan. Naroon din ang mga suki niya sa tindahan upang makisalo sa pagtitipon. Naririnig ang malakas na halakhakan at tunog ng mga basong nagbabanggaan. Amoy na amoy ang usok ng apyan at tabako sa buong silid. Ginawa ni Quiroga ang handaan dahil sa pangarap niyang magkaroon ng konsulado ng mga inchik sa Pilipinas at siya ang gawing konsul. Abalang-abala si Quiroga sa pagbati sa kanyang mga panauhin habang nakadamit mandarin at nakangiti. Alam niyang ang handa lamang ang dahilan ng kanilang pagpunta. Kabilang sa mga bisita si Ginoong Gonzales na tumutuligsa sa mga inchik sa pahayagan at Don Timoteo na tutol sa pangangalakal ng ibang dayuhan sa Pilipinas. Dumating si Simon matapos nang kumain ang mga panauhin. Hindi na siya napilit ni Quiroga na maghapunan. Lumapit ang mga mangangalakal at inilahad ang kani-kanilang hinaing sa pagnenegosyo. Masyado na ang katiwalian sa daungan. Hindi na matapos-tapos ang pagpapayari rito kaya tuloy tumataas ang halaga ng mga paninda. Malaki na ang aking nalulugi, sabi ni Don Timoteo. Ngiting pakutsa lamang ang naging tugon ni Simon at lumapit siya kay Quiroga. Nagustuhan ba ang pulseras? Ang tanong ni Simon. Biglang nag-anyong formal si Quiroga at sinabing nalulugi na siya sa negosyo dahil maraming may utang na hindi nagbabayad. Pagkatapos nito, inanyayahan niya si Simon sa kanyang silid. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Titiyakin kong makapagbabayad sila sa iyo. Sabihin mo sa kanila na sa akin lumapit upang mangutang. Tungkol sa iyong pagkakautang sa akin dahil sa mga pulseras, babawasan ko ito ng 2,000 piso kung papayag kang itago sa iyong bodega ang aking mga baril. Wika ni Simon. Nang marinig ito, ikinatakot ni Quiroga ang sinabi ng mag-aalahas. Ipinaliwanag ni Simon na unti-unting itatago ang mga baril sa iba't ibang bahay. Kapag nagsiyasat ang pamahalaan, ang mga may-ari ng bahay ang mabibilanggo. Sila ay palalayain sa tulong ni Simon. Sa ganitong paraan, kikita raw silang dalawa ni Quiroga. Sinabi ni Simon na pahihintulutan si Quiroga na magpasok ng mga iligal na kalakal sa daungan. Kung hindi ito papayag, lalapit siya sa iba. Sisingilin niya ang inchik sa mga utang nito. Kumporme, ang mabilis na sagot ni Quiroga. Magkasabay na lumabas sa silid sina Quiroga at Simon. Pagbalik nila, patuloy pa rin ang masayang kwentuhan ng mga panauhin. Sa pangkat ni Don Custodio, pinag-usapan ang komisyong ipinadala sa India upang pag-aralan ang sapatos ng mga kawal. Bakit pa? Ang tanong ng isa. Hindi na kailangan pang magsapatos ang mga kawal na Indio sapagkat sanay naman silang walang sapin sa paa. Dugtong nito. Sa pangkat ni Benzaib at Padre Camora na pag-usapan ang tungkol sa mahika. Ibinalita ni Juanito Pelaez ang palabas sa perya ni Mr. Leeds. Ikinuwento niya ang tungkol sa ulong nagsasalita. Sa panahon ngayon ay di na totoo iyan. Gawa lamang ito ng mga ilusyon na gamit ang mga salamin. Ang salansang ni Benzaib. Bakit hindi natin puntahan at tingnan upang ating malaman kung totoo o hindi? Ang anyaya ni Simon. Matamang nakikinig pala siya sa kanilang usapan. Sabay-sabay na umalis ang 12 panauhin ni Quiroga. Nagtungo sila sa perya upang manood ng palabas ni Mr. Leeds. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 16, ang mga kapighatian ng isang inchik. Kapag ang batas ay pwedeng ayusin sa likod ng mesa, sino ang tunay na pinaglilingkuran nito? Ang bayan o ang may pera? Sa Kabanata 16, hindi isang krimen ang binibigyang diin ni Rizal, hindi rin isang tao lamang. Ang binibigyang diin niya ay ang paraan ng pamamahala. Sentral na ideya, kapag ang pamahalaan ay nakikipagsabuatan sa iligal, nawawala ang katarungan at nalulugi ang mamamayan. Ang tagpuan ay ang bahay ni Quiroga, malaki, maliwanag, puno ng bisita. May handaan, may tawanan, may usapan sa negosyo.
Ngunit sa likod ng kasiyahan, pinag-uusapan ang pag-iwas sa inspeksyon, ang pagtatago ng baril, at ang paglusot sa batas. Hindi ito karaniwang handaan. Ito ay tagpuan ng mga lihim na kasunduan. Ipinapakita ng lugar na ang desisyon ay hindi ginagawa sa hukuman, kundi sa mesa ng may kapangyarihan. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Pinag-uusapan kung paano maiiwasan ang pagsusuri ng pamahalaan. Pinag-uusapan kung paano maitatago ang iligal na kalakal. At pinag-uusapan kung paano sisingilin ang may utang. Ngunit ang tunay na problema, ang pamahalaan ay hindi lamang nagpapatupad ng batas. Ito ay kasama sa paglabag sa batas. Ipinapakita ni Rizal na hindi ito aksidente. Ito ay normal na gawain ng sistema. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Quiroga, isang inchik na negosyante sa Maynila na may negosyo, may pera, may koneksyon, ngunit walang tunay na proteksyon sa batas. Napipilitang makisangkot sa katiwalian upang mabuhay. Limitasyon niya, takot at kawalan ng kapangyarihan laban sa pamahalaan. Pangalawa, si Simon. May impluwensya siya at ugnayan sa mga makapangyarihan. Ginagamit niya ang bulok na sistema para sa sariling layunin. Ang limitasyon niya, umaasa pa rin siya sa sistemang kinokondena niya. Pangatlo, mga opisyal ng pamahalaan. Hindi hayagang nakikita sa tagpo, ngunit sila ang dahilan kung bakit pwedeng pumasok ang kontrabando, pwedeng iwasan ang inspeksyon, pwedeng patahimikin ang reklamo, at pwedeng protektahan ang iligal. Ang mamamayan ay wala sa usapan, ngunit siya ang laging naaapektuhan. Talakayin natin ang mga simbolismo sa kabanata. Una, daungan. Simbolo ng bukas na pintuan ng katiwalian. Dito pumapasok ang iligal dahil may pumapayag. Pangalawa, inspeksyon. Mukha ng kaayusan. Sa totoo, paraan ng pagkita ng pamahalaan. At pangatlo, mga baril. Hindi lamang ito armas. Ito ay simbolo ng karahasang pinapapasok mismo ng sistema. Ayon kay Rizal, ang problema ay hindi isang tao. Ang problema ay ang estruktura ng kapangyarihan. Malinaw ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Sa kabanatang ito, layunin ni Rizal na ilantad ang bulok na sistema ng pamahalaan. Hindi niya gustong maipakita na masama ang inchik. Ang gusto niyang ipakita ay mas masama ang sistemang pumapahayag sa katiwalian. Mas mapanganib ang pamahalaang kasabwat ng iligal. At mas delikado ang batas na maaaring bilhin. Ipinapakita niya na ang katiwalian ay hindi aksidente, hindi gawa ng iisang tao. Pagkus ito ay sistema, ito ay normal na gawain at bahagi ng pamamahala. Ginamit ng kolonyal na pamahalaan ang batas upang maningil, ang edukasyon upang sumunod, ang relihiyon upang manahimik, at ang takot upang magpasunod. Hindi kailangang gumamit ng dahas sa lahat ng pagkakataon. Sapat na ang tahimik na kasunduan sa loob ng bahay. Ipinapakita ni Rizal na ang kolonyalismo ay hindi lamang pananakop ng lupa, kundi pananakop ng isip. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. Mayroon pa bang mga negosyong ligtas kahit may paglabag dahil may koneksyon? Mayroon pa bang mga inspeksyong nauuwi sa areglo imbis na tunay na pagpapatupad ng batas? Mayroon pa bang mga mamamayang hindi kasali sa usapan pero laging nagbabayad ng pinsala? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang pamahalaan ang unang lumabag sa batas, gaano nga ba tayo kalaya kung ang hustisya ay nabibili at ang mamamayan ang laging nagbabayad?